Tangina, ano raw? Halos maibuga ni Justin ang kapeng iniinom niya. Si Atmine, dito titira. Sa kondo ko. Ma, are you serious? Hindi niya napigilang mapataas ang boses sa kausap sa kabilang linya. Ang aga-aga, ito agad ang balitang sisira sa araw niya. Parang gusto niyang ibato ang cellphone sa pader. Anak naman, makinig ka muna, pakiusap ng nanay niya, boses na alam niyang ginagamit lang pag may malaking pabor na hihingin. Kailangan lang talaga ng pinsan mo ng matutuluyan. Nagkaproblema sila sa probinsya, yung asawa niya basta, mahabang kwento. Pansamantala lang naman hanggang makahanap siya ng trabaho dito sa Manila. Pansamantala? Ma, alam mo namang isi-value din privacy. This is the space. Halos 1 taon kong hinulugan tong kondo para lang magkaroon ng sarili kong lungga, tapos bigla akong magkakaroon ng border. At pinsan ko pa. That's just weird. Umikot-ikot si Justin sa maliit niyang sala, hawak ang sentido. Ang 1-bedroom unit niya ay sakto lang para sa isang tao, para sa kanya. Ito ang kanyang sanctuary, ang tanging lugar kung saan malaya siyang maging siya. Plus, paano na iyong mga plano niya? Yung pag-ipon niya para makaalis na ng bansa, para maging busy. Dagdag gastos, dagdag istorbo. Justin, anak, pamilya pa rin natin si Mine. Utang na loob, konting panahon lang. Para na rin may kasama ka dyan, hindi yung puro katrabaho at computer, git pa rin ang nanay niya. Napabuntong hininga na lang si Justin. Wala na siyang nagawa. Kapag si mama na ang nakiusap, lalo na't gamit ang utang na loob card, mahirap nang tumanggi. Fine. Pero saglit lang talaga, ma ha? Pag yan tumagal ng Pasko dito, ewan ko na lang. Anak. Salamat. Mamayang hapon daw ang dating niya, sabi ng nanay niya, halatang nakahinga ng maluwag. Pagkababa ng telepono, napasabunot si Justin sa buhok. Great. Just great. Delay to the dream, delayed na naman ata. Kinahapunan, dumating nga si Ate Mine. May dala siyang isang malaking maleta at isang backpack na mukhang mas mabigat pa sa kanya. Si Ate Mine, Herminia sa tunay na pangalan, ay mas matanda sa kanya ng mga 5 taon. Huli silang nagkita noong kailan nga ba? High school pa yata siya noon sa isang family reunion sa probinsya. Medyo chubby ito noon, palangiti at laging may dalang chichirya. Ngayon, pumayat ito at may bakas ng lungkot sa mga mata nito, kahit pilit siyang umingiti. Hi, Justin. Pasensya na sa abala ha, sabi nito, boses medyo paos. Thank you sa pagpapatuloy. You, no worries, ain't mine. Pasok ka, alanganing sagot ni Justin. Pinilit niyang ngumiti. Awkward. Sobrang awkward. Itinuro niya ang maliit na sofa sa sala. Diyan ka na lang muna matulog sa sofa. Wala kasi akong extra bed. Obvious naman, 1 bedroom lang to. Okay lang, sanay naman ako. Kahit sa sahig, okay lang, sagot nito, inilapag ang mga gamit. Ang unang mga araw ay challenging. Justin tried to go about his usual routine, work from home, online games, occasional food delivery. Pero may dagdag na presensya sa bahay. Laging may tao sa sala. Hindi na siya makapaglakad-lakad ng nakabriefs lang. Pati yung kisisi, kailangan niyang i-share. One time, paggising niya, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sinangag at itlog. Nagluluto si At Mine. Good morning, Justin. Kain ka na, alok nito. Tumango lang siya at kumuha ng plato. It felt strange. Having someone cook for him. Matagal na siyang nasanay mag-isa. Isang gabi, nagising si Justin dahil sa mahinang hikbi. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang sala. Nakita niya si Ate Mine, nakaupo sa sahig sa tapat ng teeth, umiiyak habang maihawak na basahan at panlinis. Nililinis nito ang banyo hating gabi. Ate Mine, tawag niya. Nag-angat ito ng mukha, gulat. Pulang-pula ang mga mata. Anong ginagawa mo? Ba't ka umiiyak? Ah, wala to, Justin. Napuwing lang siguro, sabi nito, pilit mumingiti habang pinupunasan ang luha. Nililinis ko lang tong kihi, medyo nadumihan ko yata kanina. Lumapit si Justin. Nakita niya ang balde, ang brush.
Hating gabi na, ate. Bukas mo na yan tapusin. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Awa. Bigla niyang naalala ang sabi ng nanay niya, nagkaproblema sila sa probinsya. Ano kayang problema iyon? Okay lang, saglit na lang to, sabi pa rin ito, pero umupo na ito sa sahig, parang napagod bigla. Umupo si Justin sa tabi nito, sa labas ng keys. Alam mo, ate, hindi mo kailangang maging katulong dito. Border ka, hindi utusan. Relax ka lang. Umiti ito, pero malungkot pa rin. Salamat, Justin. Nahihiya kasi ako, ang laki na ng abala ko sa'yo. Hindi na umimik si Justin. Hinayaan niya lang itong tapusin ang paglilinis, pero nanatili siyang nakaupo doon, pinapanood ito. For the first time, hindi siya inis. Nakaramdam siya ng something else. Concerned, maybe. Lumipas pa ang ilang linggo. Unti-unti, nasasanay na si Justin sa presensya ni Ate Mine. Minsan, sabay silang kumakain. Minsan, nagkukwentuhan sila ng mga walang kwentang bagay. Nalaman niyang mahilig pala ito sa kedrama, katulad niya. May mga gabing nagpupuyat sila pareho, siya sa computer niya, ito sa panonood sa cellphone nito gamit ang earphones. The awkwardness slowly melted away, replaced by comfortable silence, and sometimes, easy banter. Isang gabi, habang nanonood si Justin ng pelikula sa laptop niya sa sala, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Ay, leche, napamura si Justin. Wrong timing naman to. Brownout, tanong ni Atmine mula sa sofa. Kadalasan, tulog na ito ng mga ganitong oras. Mukhang sa buong building, sabi ni Justin, kinakapa ang cellphone niya para gamiting flashlight. Nahanap niya ito at binuksan. Itinutok niya ang ilaw sa paligid. Okay ka lang dyan, ate? Okay lang. Medyo mainit lang, sagot nito. Narinig niyang bumangon ito. Nakita niya ang anino nito na papalapit. May kandila ka ba? Tanong nito. Wala yata, ay hindi ako prepared sa ganito, sabi ni Justin. Hanap tayo. Pareho silang naghalungkat sa dilim, gamit ang liwanag mula sa cellphone ni Justin. Nagkabanggaan sila ng ilang beses. Sa isang pagkakataon, habang kinakapa ni Ate Mine ang drawer ng D-rack, aksidenteng nahawakan ni Justin ang kamay nito. Mainit. Malambot. Parang may biglang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis na binawi ni Justin ang kamay niya, pero naramdaman niya ang init na naiwan doon. Si Ate May naman parang natigilan din. Katahimikan. Tanging ang tunog lang ng mga sasakyan sa labas ang maririnig. Ang dilim sa paligid ay parang naging masiksik, mas intimate. Sorry, mabilis na sabi ni Justin, sabay bawi ng kamay na parang napaso. Bakit ganun? Parang may kung anong dumaan sa sistema niya. Isang simpleng hawak lang naman. Inakita mo ba yung lighter? Baka may lighter ako dito sa drawer. Pilit niyang ginawang normal ang boses niya, pero parang tumaas ng isang oktaba. Narinig niya ang mahinang tawa ni Ate Mine. Wala yata, Justin. Hindi ka naman naninigarilyo, di ba? Ah, nga pala. Shit! Ang tanga mo, Justin. Nanatili silang nakatayo doon ng ilang segundo, balot ng dilim at ng kakaibang tensyon. Ang tanging liwanag ay mula pa rin sa flashlight ng cellphone ni Justin, na ngayon ay nakatutok sa sahig, nagbibigay ng mahinang glow sa kanilang mga paa. Hanap na lang tayo ng kandila sa kusina, sabi ni Ate Mine, na una nang maglakad. Sumunod si Justin, hawak pa rin ang cellphone. Sa kusina, mas matagal silang naghalungkat. Ang mga kabinet, ang mga drawer. Finally, sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga bote ng dishwashing liquid, may nakita si Justin na isang maliit na puting kandila, yung klase na ginagamit pag birthday. May posporo rin sa tabi nito. Ayun! Yes, sabi ni Justin, parang nanalo sa loto. Itinayo nila ang kandila sa isang platito at sinindihan. Nagkaroon ng maliit na isla ng liwanag sa gitna ng kanilang kusina. Umupo sila sa sahig, magkatapat, ang kandila sa gitna nila. Ang anino nila ay sumasayaw sa pader. Nakakainis tong brownout, no, basag ni Justin sa katahimikan. Lalo na pag may importante kang ginagawa. Nga, sagot ni Ate Mine, nakatingin sa apoy ng kandila. Pero minsan, parang kailangan din natin ng ganito.
Yung biglang hihinto lahat. May kung anong pait sa boses nito. Napatingin si Justin sa kanya. Sa liwanag ng kandila, mas malinaw niyang nakikita ang mukha nito. May mga linya ng pagod sa paligid ng mga mata nito, pero mayroon ding kakaibang ganda na hindi niya napansin noon. Yung klase ng ganda na simple lang, hindi magarbo, pero malakas ang dating. Bakit, ate? May problema ba? Hindi napigilang itanong ni Justin. Umiti lang ito ng tipid. Lahat naman tayo may problema, Justin, di ba? Part na yan ng buhay. Hindi na ito nag-elaborate. Nagpatuloy ang usapan nila sa dilim. Tungkol sa mga pangarap ni Justin na mag-abroad, sa frustrations niya sa trabaho. Si Ate Mine, tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay nagtatanong o nagbibigay ng komento. Hindi siya kasing daldal ng nanay niya, pero ramdam ni Justin na nakikinig talaga ito. Sa isang punto, napansin ni Justin na medyo nilalamig na si Ate Mine. Nakasuot lang kasi ito ng manipis na duster. Nilalamig ka ba, ate? Tanong niya. Kunin ko yung kumot ko. Naku, wag na. Okay lang ako. Sanay naman ako, sabi nito, niyakap ang sarili. Pero tumayo pa rin si Justin at kinuha ang makapal niyang kumot mula sa kwarto. Pagbalik niya, inabot niya ito kay Ate Mine. Oh! Nag-aalangan itong tumanggap. Salamat, Justin. Ang bait mo naman. Sus, wala yun. Umupo ulit siya sa tapat nito. The gesture felt natural, almost protective. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, mas magaan na ngayon. Tungkol sa mga paborito nilang pagkain, sa mga nakakatawang alaala ng kabataan, sa mga kamag-anak nilang pareho nilang kilala. For the first time since 8 Mine arrived, Justin felt relaxed. Parang hindi na siya boarded at landlord. Parang dalawang taong nagkakaunawaan lang. Nang mapansin nilang medyo umuuga na ang apoy ng kandila, malapit nang maubos, biglang nagsalita si Ate Mine, boses niya medyo seryoso. Tumingin ito diretso sa mga mata ni Justin. Justin ni. Aysan. Kuya mo ko, di ba? Tanong nito, parang may hinahanap na kumpirmasyon sa mga mata niya. Yung tono niya, parang statement, pero parang tanong din, parang may gusto siyang ipaalala, sa sarili niya, o kay Justin. Natigilan si Justin. Kuya. Pinsan niya ito, mas matanda sa kanya. Ate nga ang tawag niya. Pero yung naramdaman niya kanina nung nagkahawak sila ng kamay, yung init, yung kuryente, hindi yun pang, kuya ilang. Yung pag-aalala niya, yung biglaang protectiveness. Ewan. Hindi siya agad nakasagot. Nakatitig lang siya kay Ate Mine, sa mukha nitong naliliwanagan ng paubos ng kandila. Ang mga mata nito, parang may gustong sabihin pero hindi masabi. For a split second, Justin wanted to say, hindi na yata ako sigurado, Ate Mine. But the words wouldn't come out. Instead, a wave of confusion washed over him. What was happening to him? This was his cousin. His aunt. This was wrong. Or was it? Ang alam lang niya, sa ilalim ng liwanag ng kandila, sa gitna ng dilim at ng biglaang katahimikan, may nabuong lihim sa pagitan nilang dalawa. Isang lihim na pareho nilang naramdaman, pero hindi pa nila kayang pangalanan. Bumalik ang kuryente kasabay ng malakas na pagpitik ng refrigerator. Kumurap-kurap ang ilaw sa kusina bago tuluyang nagliwanag. Parang biglang nagising si Justin mula sa isang panaginip. Agad na tumayo si Ate Mine, medyo nailang. Aayan, may ilaw na. Sige, Justin, tulog na ko. Salamat ulit sa kumot. Mabilis itong bumalik sa sala. Naiwan si Justin sa kusina, nakatitig sa namatay ng kandila. Ang tanong ni Ate Mine ay umuulit-ulit sa isip niya. Kuya mo ko, di ba? Hindi na siya sigurado sa sagot. At yun ang mas nakakagulat sa lahat. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing iyon ng blackout, at parang may invisible na pader na biglang itinayo sa pagitan nila Justin at Ate Mine. Hindi na sila kasing komportable ng dati. May ilangan, may awkward silences. Si Justin, pilit na bumabalik sa dati niyang routine, pero hindi na niya maiwasang mapansin si Ate Mine sa bawat galaw nito. Lalo na kapag gabi. There was this one evening na padaan si Justin sa sala galing kusina. Friday night, usually nagre-relax siya, nanonood ng series. Nakita niya si Ate Mine, nakaupo sa sofa,
Nanonood din yata sa cellphone nito, naka-earphones. Pero ang agaw pansin ay ang suot nito, isang lumang t-shirt na medyo maluwag at denim shorts. Maikling maikli. Napalunok si Justin. Hindi niya sinasadya, pero napatingin siya sa mga binti nito. Maputi, makinis. Dati, hindi niya naman to napapansin. Pinsan niya lang to, ate niya. Pero ngayon, parang ibang-iba. He felt a sudden jolt, a familiar warmth spreading through him. Tangina, Justin, control yourself. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at dumiretso sa kwarto niya, pero naiwan sa isip niya ang imahe. Selos? Hindi selos. More like kilig na maihalong takot. Takot sa kung anong ibig sabihin ng nararamdaman niya. May mga gabi ring parang wala lang. Nagkukulitan sila habang naghugas ng pinggan. Si Ate Mine ang nagpupunas, si Justin ang nagsasabon. Minsan, nag-aagawan sila sa paborito nilang ulam na adobong manok na niluto ni Ate Mine, na surprisingly, masarap pala. Parang magkaibigan lang o magkapatid. Pero sa gitna ng tawanan, minsan nagkakatinginan sila at biglang may mag-iiba. May tahimik na kasunduan, isang unspoken understanding na may something brewing beneath the surface. Parang may magnet na humihila sa kanila palapit, kahit pilit nilang nilalabanan. Ang tensyon ay lalong tumindi isang Sabado ng gabi. Wala si Justin magawa at naisipan niyang bumili ng isang bote ng alak. Para lang mag-relax. Pagdating niya sa kondo, nadatnan niya si Ate Mine sa sala, mukhang bored din. Ate, gusto mo, alok niya, itinaas ang bote ng red wine. Pampatanggal lang ng stress. Nagulat si Ate Mine. Nako, hindi ako masyadong umiinom, Justin. Kahit konti lang. Samahan mo lang ako. Ang boring pamimilit ni Justin. May kung anong impulsiveness sa kanya. Maybe it was the wine, or maybe it was something else. Pumayag din si Ate Mine. Kumuha sila ng baso, umupo sa sahig ng sala, katulad noong gabing nag-brownout. Pero this time, may ilaw. At may alak. Nagsimula silang magkwentuhan, mga light topics lang. Tawa dito, tawa doon. Habang tumatagal at naubos ang laman ng bote, mas nagiging relax sila, mas nagiging totoo. Naka-shorts na naman si Ate Mine. This time, mas maikli pa yata sa dati. At dahil sa alak, medyo namumula ang pisngi nito at mas naging expressive ang mga mata. Si Justin, hindi niya mapigil ang sumulyap-sulyap. Bawat tawa nito, bawat galaw, parang may slow motion effect. Alam mo, Justin, sabi ni Ate Mine, medyo lasing na. Swerte ako sa'yo. Kasi tinanggap mo ko dito. Kahit ang gulo ng buhay ko ngayon. May lungkot na naman sa boses nito. Wala yun, ate. Pinsan kita, sagot ni Justin, pero parang ang hirap bigkasin ng salitang pinsan. Parang may pumipigil sa lalamunan niya. Nagkatinginan sila. Matagal. Yung tipo ng tinginan na parang humihinto ang oras. Ang tanging naririnig lang nila ay ang tibok ng sarili nilang mga puso. Ang Christmas lights na nakasabit pa rin sa bintana, dahil tinatamad si Justin tanggalin, ay nagbibigay ng malambot at makulay na ilaw sa kanilang dalawa. Parang may sariling isip ang mga katawan nila. Dahan-dahan, lumapit si Justin. Hindi niya alam kung bakit, pero ginawa niya. Si Ate Mine, hindi umalis. Nakatingin lang ito sa kanya, mga mata nangungusap. Then, it happened. Sa sala, sa ilalim ng kumukutitap na Christmas lights, hinalikan ni Justin si Ate Mine. It wasn't planned. Walang script. Isang halik na puno ng pinaghalong emosyon, curiosity, longing, a little bit of desperation, and a whole lot of alcohol-filled courage. Nung una, parang nagulat si Ate Mine, pero pagkatapos ng ilang segundo, naramdaman ni Justin na tumugon ito. Mahina lang pero nandoon. Ang lambot ng labi nito, ang init ng hininga. Parang fireworks sa loob ni Justin. Nang maghiwalay ang mga labi nila, pareho silang hinihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa, gulat sa nangyari. Walang nagsalita. The air crackled with unspoken words, with the gravity of what they had just done. Si Ate Mine ang unang umiwas ng tingin. Tumayo ito bigla. Aano lasing na yata ako. Tulog na ko, sabi nito, boses nanginginig. Hindi na ito lumingon pa at mabilis na pumasok sa kung saan man ito natutulog sa sala.
Naiwan si Justin tulala. Hinawakan niya ang sarili niyang labi. What the hell did just do? Kinaumagahan, Linggo. Nagising si Justin na masakit ang ulo, hindi lang dahil sa hangover, kundi dahil sa mga alaala ng nagdaang gabi. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto, hinahanap si Ate Mine. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang ewan. Mag-sorry. Magpaliwanag. Naabutan niya itong nagtitimpla ng kape sa kusina. Parang walang nangyari. Nakabihis na ito ng pang-alis. Ate, simula ni Justin. Lumingon ito pero hindi tumingin sa mata niya. Good morning, Justin. Aalis muna ako, may pupuntahan lang akong kaibigan. Ang lamig ng boses nito parang yelo. About last night. Pinutol siya nito. Walang nangyari kagabi, okay, sabi nito, mariin. Sa wakas, tumingin ito sa kanya, pero ang mga mata nito ay blanko, walang emosyon. Kalimutan na natin yun. Lasing lang tayo. It was a mistake. Parang sinampal si Justin. A mistake? Ganoon lang yun? Para sa kanya, it felt real. Kahit papaano. Pero, Justin, please, sabi nito, boses may pakiusap pero matigas. Huwag na nating palakihin. Wala lang yun. Okay. Sige, alis na ko. Kinuha nito ang shoulder bag at mabilis na lumabas ng kondo. Iniwan si Justin na nakatanga, hawak ang baso ng kape na hindi pa nainom. Ang init ng halik kagabi ay napalitan ng matinding lamig. Ang kilig napalitan ng sakit. Ang pag-asa na uwi sa pagtanggi. Si Ate Mine biglang lumayo. Mas malayo pa kaysa noong una itong dumating. At si Justin, naiwan na naman sa gitna ng katahimikan, pero this time, may kasama ng kirot. Walang nangyari, okay. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip niya. Pero alam ni Justin, at alam niyang alam din ni Ate Mine, na may nangyari. At hindi na nila yun mababawi pa. Lumipas ang mga araw na parang mga multo sa loob ng kondo unit. Ang dating awkward silence ay napalitan ng isang mabigat, halos hindi makayang katahimikan. Si Ate Mine parang hangin. Lalabas ng maaga, uuwi ng gabi, diretso sa higaan niya sa sala. Minimal ang usapan, kadalasan tango o iling lang. Si Justin naman, pilit na nagpapakabisi sa trabaho, sa mga online application niya para sa abroad. Pero ang totoo, ang isip niya ay lumilipad, pabalik-balik sa gabing iyon, sa halik na iyon, sa mga salitang binitiwan ni Ate Mine, walang nangyari, okay. The rejection stung. More than he cared to admit. Para siyang tanga na umasa. Para siyang ewan. Maybe he deserved it, pinsan niya iyon, for crying out loud. Ano ba ang ini-expect niya? Isang hapon, habang nagliligpit ng mga gamit si Justin, nagring ang cellphone niya. Isang international number. Kinabahan siya. Ito na kaya iyon? Hello, Justin De Leon, sabi ng babae sa kabilang linya, may British accent. This is from T-Day Global Connect. We're pleased to inform you that your application for the AE specialist position in Dubai has been approved. Parang nabingi si Justin. Approved. Sa wakas, ilang buwan din niyang hinintay ito na yung ticket niya palabas. Palabas ng Pilipinas, palabas sa sitwasyong ito. Or really? That's great news, pilit niyang pinasigla ang boses. Pagkatapos ng tawag, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Justin. Saya, dahil finally, matutupad na ang pangarap niyang mag-off tour. Pero may kaakibat na lungkot. Aalis siya. Iiwan niya ang lahat. Iiwan niya si Ate Mine. Kahit na anong pilit niyang itanggi, may parte sa kanya na ayaw umalis hanggat hindi sila nagkakaayos, hanggat hindi malinaw ang lahat. Pero yun na nga, di ba? Sinabi na ni Ate Mine. Walang nangyari. So, ano pang aayusin? Nagdesisyon si Justin. Itutuloy niya. This was his chance. Hindi niya papalagpasin dahil lang sa isang halik na walang ibig sabihin. Nagsimula na siyang mag-asikaso ng mga papeles. Visa, medical, kontrata. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa loob ng 2 linggo, nakaschedule na ang flight niya. Sinabi niya sa nanay niya. Tuwang-tuwa ito pero may bakas ng lungkot.
Mag-iingat ka doon, anak ha. Tatawag ka lagi. Sinabi rin niya kay Ate Mine. Gabi iyon, naabutan niya itong nagliligpit ng pinagkainan sa kusina. Ate, aalis na ko, sabi niya direts. Natigilan ito sa pagpupunas ng plato. Dahan-dahan itong lumingon. Saan ka pupunta? Dubai. Natanggap na yung application ko. 2 weeks from now, flight ko na. Walang emosyon ang mukha ni Ate Mine. Tumango lang ito. Congratulations. Ibinalik nito ang tingin sa plato. Parang walang narinig. Parang balita lang sa Ziyi na dumaan. Yun lang. Congratulations. Gusto sanang isigaw ni Justin. Pero pinigilan niya ang sarili. Ano pa bang ini-expect niya? Isang melodramatic na scene? Isang yakap? Sige, sabi na lang ni Justin, sabay talikod. Pumasok siya sa kwarto niya at malakas na isinara ang pinto. Napasuntok siya sa unan. Galit. Lungkot. Pagkainis. Hindi niya maintindihan. Ang araw ng pag-alis ni Justin ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Maaga pa lang, nandoon na ang nanay niya, ang ilang mga tiyahin at pinsan. Expected scene, iyakan, group hug, mga bili na paulit-ulit. Pero may isang taong wala. Si Ate Mine. Nagpaalam ito noong gabi bago ang flight. Justin, hindi na ako makakasama sa airport, ha? May importante lang akong lakad bukas ng umaga, sabi nito, hindi pa rin makatingin ang diretsyo. Ingat ka doon. Yun lang. Walang drama. Walang luha. Parang normal na paalam lang. Justin just nodded, too numb to even feel angry anymore. Or maybe, too hurt. Habang naglalakad siya papasok sa departure area, hindi niya mapigilang lumingon-lingon. Umaasa pa rin kahit konti na makikita niya ito, nahahabol ito. Pero wala. She really meant it, naisip ni Justin. Walang nangyari. At wala na rin siyang pakialam. Samantala, sa isang maliit na klinik sa Quiapo, mag-isang nakaupo si Ate Mine sa waiting area. Nanginginig ang mga kamay niya, hawak ang isang maliit na papel. Kanina pa siya pabalik-balik sa CE, nasusuka. Akala niya stress lang. Akala niya dahil lang sa puyat at sa mga problema. Tinawag ang pangalan niya. Pumasok siya sa consultation room. Ang doktora, isang matandang babae na may mabait na ngiti. Okay, Ginrek. Miss Herminia, sabi ng doktora, tinitingnan ang resulta ng test. Based on this, and your symptoms well, congratulations. You're pregnant. Parang huminto ang mundo ni Ate Mine. Buntis? Napahawak siya sa tiyan niya. No, hindi pwede. Sigurado po kayo, Dosi, nanginginig niyang tanong. Tumango ang doktora. 2 lines on the pregnancy test, and your ultrasound confirms it you're about 6 weeks along. 6 na linggo. Kung bibilangin niya sakto. Pagkatapos ng gabing iyon ng gabing may nangyari. Nang gabing sinabi niyang walang nangyari. Napaluha si Ate Mine. Hindi dahil sa saya. Kundi dahil sa takot. Sa gulat. Sa hiya. Paano na? Si Justin paalis na. O baka nakaalis na nga. Hindi nito alam. At hindi niya pwedeng sabihin. Hindi niya kayang sabihin. Ano ang sasabihin niya? Justin, buntis ako, at ikaw ang ama, kahit sinabi kong kalimutan na natin yung nangyari. Nakakahiya. At anong gagawin ni Justin? Uwi. Iiwan ang pangarap niya dahil sa isang pagkakamali? Hindi. Hindi niya sisirain ang buhay ni Justin. Kasalanan niya to, siya ang may kasalanan. Paglabas niya ng klinik, tulala si Ate Mine. Naglakad siya ng walang direksyon, hawak ang resulta ng pregnancy test. 2 guhit. 2 guhit na babago sa buong buhay niya. Kinabukasan, tumawag si Ate Mine sa kapatid niya sa probinsya. Ate, pwede ba akong umuwi muna dyan? Kailangan ko lang ng lugar na mapagpapahingahan. Umiiyak siya habang nagsasalita. Anong nangyari, Mine? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kapatid niya. Okay lang ako, ate. Pagod lang.
Pwede ba? Pumayag ang kapatid niya. Agad na nag-empek si Ate May ng mga gamit niya mula sa kondo ni Justin. Iniwan niya ang susi sa ilalim ng doormat, kasama ng isang maikling sulat ng pasasalamat para kay Justin na alam niyang hindi na nito mababasa agad. Lumipat siya sa probinsya, sa bahay ng kapatid niya. Pilit niyang itinago ang kanyang pagbubuntis hanggat kaya niya. Pero habang lumalaki ang tiyan niya, hindi na niya ito maitatago pa. Nalaman ng pamilya niya. Away. Sigawan. Sermon. Pero nanindigan siya. Itataguyod niya ang anak niya mag-isa. Si Justin naman nasa Dubai na. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho. Sa bagong environment. Sa bagong buhay. Pero gabi-gabi, bago siya matulog, hindi niya maiwasang isipin si Ate Mine. Kumusta na kaya ito? Nasaan na kaya ito? Sinubukan niyang tawagan ang numero nito, pero hindi na ito matawagan. Nagtanong siya sa nanay niya, pero ang sabi lang, umuwi na raw ito ng probinsya. Isang araw, mga ilang buwan na ang nakalipas, nakatanggap si Justin ng message sa Facebook mula sa isa niyang pinsan na taga-probinsya. Isang larawan. Larawan ng isang bagong silang na sanggol, hawak-hawak ng isang babae na nakatalikod, pero pamilyar ang buhok. Ang caption, "Welcome to the world, baby Jasmine." So happy for Ding's pamangkin, mine. Napaupo si Justin. Jasmine. Anak ni Atmine. Kailan pa ito nagkaasawa ulit? Oo baka naman. Biglang may sumundot sa dibdib niya. Isang malamig na takot. Tinitigan niya ang larawan ng sanggol. May hawig ba? Hindi niya masabi. Pero ang petsa ng post kung bibilangin niya. Hindi niya alam kung totoo ba ang hinala niya. Ayaw niyang isipin. Pero may isang tanong na umuulit-ulit sa isip niya, isang tanong na hindi niya kayang sagutin, isang tanong na bumubuhay sa multo ng isang gabing pilit nilang kinalimutan. Anak ko ba iyon? 3 taon. 3 mahahabang taon ang lumipas. Sa Dubai, si Justin ay naging abala sa trabaho. Promotions, bagong projects, mas malaking sahod. Sinubukan niyang ibaon sa limot ang lahat ng nangyari bago siya umalis ng Pilipinas. Sinubukan niyang mag-focus sa career, sa pangarap niyang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Paminsan-minsan, umuuwi siya para sa Pasko o Bagong Taon pero mabilis lang. Ayaw niyang magtagal. Ayaw niyang maalala. Pero ang larawan ni Baby Jasmine, hindi nawala sa isip niya. Palihim niyang scene-save ang mga pictures na pinopost ng pinsan niya. Habang lumalaki ang bata, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib niya. May mga anggulo, lalo na yung mga mata, na parang pamilyar. Parang salamin. Sa probinsya naman, si Jasmine ay lumaki na isang masayahin at bibang bata. Kilala siya sa kanilang maliit na barangay. Ang alam ng lahat, ulila na siya sa ama. Si Ate Mine, o Mine na lang para sa mga taga doon, ay nagtayo ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay ng kapatid niya. Ito ang bumubuhay sa kanilang mag-ina. Hindi naging madali. Maraming tsismis, maraming mapanghusgang mata. Pero tiniis ni Mine ang lahat para kay Jasmine. Si Jasmine ang kanyang lakas, ang kanyang mundo. Isang hapon, habang naglalaro si Jasmine sa labas ng kanilang gate, may humintong tricycle. Bumaba ang isang lalaki, medyo tostado ang balat sa araw, may dalang isang malaking paper bag na may tatak ng sikat na toy store. "Excuse me po," sabi ng lalaki sa isang kapitbahay na nagwawalis. "Dito po ba nakatira si Herminia si Mine?" "Ay, iho. Siya nga." "Bakit? Ano kailangan mo sa kanya?" usisa ng matanda. Hindi sumagot ang lalaki. Nakatingin ito sa batang babae na ngayon ay nakatayo malapit sa gate, curious na nakatingin sa kanya. Umiti ang lalaki. Isang ngiti na matagal nang hindi nasilayan ni Justin sa sarili niyang mukha. "Hi," bati ni Justin kay Jasmine. "Anong pangalan mo?" "Jasmine po," sagot ng bata, medyo nahihiya pero hindi takot. "Sino po kayo?" Lumuhod si Justin para magpantay sila ng bata. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng labi. Parang nakatingin siya sa isang maliit na bersyon ng sarili niya, noong bata pa siya. Ang resemblance ay hindi maikakaila. Napalunok siya. Ang puso niya, parang gustong kumawala sa dibdib. "Ako si
Tito Justin, sabi niya, alanganin. Kaibigan ng mommy mo. Sakto namang lumabas si Mind mula sa loob ng bahay, may dalang isang basong tubig. Jasmine, anak, pasok na, mainit na sa labas, natigilan ito nang makita kung sino ang kausap ng anak niya. Nabitawan niya ang baso. Tumalsik ang tubig, nabasag ang baso sa semento. Justin. Hindi makapaniwalang bulong ni Mind. Ang mukha niya ay puno ng gulat, takot at galit. Tumayo si Justin, dahan-dahan. Ang ngiti niya kanina ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Mind. Isang salita lang, pero puno ng 3 taong katahimikan, mga tanong na walang sagot, at sakit na hindi pa rin humihilom. Si Jasmine, napatingin sa nanay niya, tapos kay Justin. Mommy, kilala mo po si Tito Justin. Hindi agad nakasagot si Mind. Nakatitig lang ito kay Justin, parang nakakita ng multo. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Boses niya, garalgal. Kailangan nating mag-usap, Mind, sabi ni Justin, ang boses niya ay kalmado pero may diin. Tumingin siya kay Jasmine, tapos binalik ang tingin kay Mind. Tungkol sa kanya. Naiintindihan ni Mind ang ibig sabihin ni Justin. Ang mga mata nito ay parang nang aakusa. Naramdaman niyang nanghina ang mga tuhod niya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang isara ang gate, gusto niyang itaboy si Justin palayo. Pero alam niyang huli na ang lahat. Ang sikreto niya, ang sikretong 3 taon niyang itinago, ay malapit ng mabunyag. Pumasok ka muna sa loob, Jasmine, utos ni Mind sa anak, pilit na pinapakalma ang sarili. Mag-uusap lang kami ni Tito Justin mo. Sumunod naman si Jasmine, pero bago pumasok, lumingon ito kay Justin at mumiti. Bye-bye po, Tito Justin. Mumiti rin si Justin, isang pilit na ngiti. Hinintay niyang makapasok ang bata bago siya muling humarap kay Mind. Wala kang karapatang bumalik dito, Justin, sigaw ni Mind, hindi na napigilan ang emosyon. Galit. Yun ang nangingibabaw ngayon. Galit sa sarili, galit kay Justin, galit sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, bigla ka na lang susulpot dito na parang wala lang. Karapatan, tanong ni Justin, tumaas ang isang kilay. Mind, 3 taon. 3 taon akong nagtatanong sa sarili ko. 3 taon akong hindi matahimik. Nakita ko ang mga pictures niya. Ang mga mata niya kamukha ko siya, Mind. Huwag mo nang itanggi. Umiling-iling si Mind, tumutulo na ang luha. Hindi. Hindi mo siya anak. Wala kang anak sa akin. Pagtanggi. Desperadong pagtanggi. Lumapit si Justin, ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Mind, look at me. Hinawakan niya ito sa braso pero mabilis itong pumiglas. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba siya? Ang tanong na iyon. Ang tanong na matagal nang kinatatakutan ni Mind. Ang tanong na alam niyang darating pero hindi niya alam kung paano sasagutin. Tinitigan ni Mind si Justin. Sa mga mata nito, nakita niya ang sakit, ang pagkalito, ang paghahanap ng kasagutan. Katulad ng sakit at pagkalito na naramdaman niya 3 taon na ang nakakaraan. Katahimikan. Tanging ang ihip lang ng hangin at ang malayong tahol ng aso ang maririnig. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Jasmine, may hawak na drawing. Mommy. Tito Justin. Look po, dinrawing ko kayo, masayang sabi ng bata, ipinapakita ang papel. Isang drawing ng 3 stick figures, isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata sa gitna, magkakahawak kamay. Napatingin sina Justin at Mind sa drawing tapos sa isa't isa. Si Jasmine, inosente sa tensyon sa pagitan ng 2 matanda, ay lumapit kay Justin. Tumingala ito, mga mata puno ng kuryusidad. Tito Justin, sabi ng bata, boses maliit pero malinaw. Napatingin si Justin sa bata, ang puso niya ay parang pinipiga. Ikaw po ba ang daddy ko? Ang tanong ni Jasmine ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang katahimikan. Natigilan si Justin. Napahawak si Mind sa bibig niya, pigil ang hikbi. Walang nakasagot. Ang tanging naroon ay ang inosenteng tanong ng isang bata, naghahanap ng ama, sa gitna ng 2 taong pinaghiwalay ng isang lihim at pinagtagpo muli ng isang hindi inaasahang katotohanan. Cliffhanger. Ang sagot ay nakabitin sa hangin. Ang tanong ni Jasmine ay umalinggaw sa maliit nilang bakuran.
Ikaw po ba ang daddy ko? Si Justin parang napako sa kinatatayuan. Ang mga salita ng bata ay tumagos ng diretso sa puso niya. Tumingin siya kay Mine, naghahanap ng sagot ng kahit anong senyales. Pero si Mine, nakayuko lang, nanginginig ang mga balikat. Ang katahimikan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi na napigilan ni Mine. Humagulgol siya. Doon mismo, sa harap ni Justin, sa harap ng anak niya. Ang lahat ng sakit, takot, at hiya na 3 taon niyang kinimkim ay biglang bumuhos na parang baha. Si Jasmine, nagulat sa reaksyon ng ina. Lumapit ito at niyakap ang binti ni Mine. Mommy, Kelly, are you crying po? Hinaplos ni Justin ang buhok ni Jasmine. Baby, pasok ka muna sa loob, ha? Mag-uusap lang kami ni mommy mo. Boses niya, malumanay pero may bigat. Tumango si Jasmine, kahit naguguluhan at pumasok sa bahay. Nang silang dalawa na lang ulit, huminga ng malalim si Justin. Mine please. Tama na to. Umangat ng tingin si Mine, ang mukha basang-basa ng luha. Sabi niya, boses basag. Justin. Anak mo siya. Ang pag-amin. Sa wakas. Matapos ang 3 taon ng pagtanggi at pagtatago. Parang may kung anong bumagsak mula sa balikat ni Justin. Relief? Siguro. Pero kasabay noon ang bigat ng katotohanan. May anak siya. Isang anak na hindi niya nakitang lumaki, hindi niya naalagaan, hindi niya nakasama sa mga unang taon nito. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Justin, boses puno ng hinanakit. Hindi galit, kundi isang malalim na lungkot. Bakit mo itinago sa akin si Jasmine? Natakot ako, Justin, sigaw ni Mine, ang sakit sa dibdib niya ay sumasabog. Natakot ako sa sasabihin ng mga tao. Natakot ako para sa'yo, para sa pangarap mo. Ayokong masira ang buhay mo dahil sa isang pagkakamali dahil sa akin. Pagkakamali, umiling si Justin. Mine, si Jasmine hindi siya pagkakamali. Lumapit siya kay Mine, hinawakan ang mga kamay nito. This time, hindi na pumigla si Mine. Nagkamali tayo. Marami tayong nagawang mali. Pero she's a blessing. Ang balita ng pagdating ni Justin at ang revelasyon tungkol kay Jasmine ay mabilis na kumalat sa kanilang angkan, parang apoy sa tuyong damo. Kinabukasan, ipinatawag sila ng lolo ni Mine, ang patriarka ng pamilya. Sa malaking bahay nito, sa harap ng ilang mga tiyo at tiya na nakatingin sa kanila nang may paghuhusga, hinarap nila ang kanilang sentensya. Wala akong ganang makinig sa kalaswaan nyo, bungad ng lolo nila, ang boses ay kulog sa lakas. Nakaupo ito sa kanyang silyang tumba-tumba, ang mukha ay gusot sa galit at Herminia, anong pumasok sa kukote mo at ginawa mo to? At ikaw, Justin. Pinsan mo siya. Kadugo mo. Hindi ka na nahiya. Si Mine, nakayuko lang, umiiyak na naman. Si Justin, tumayo ng tuwid. Hinawakan niya ang kamay ni Mine. Lolo, mga tito, mga tita, simula ni Justin, boses niya matatag. Alam ko pong nagkamali kami. Wala po kaming balak saktan o bigyan ng kahihiyan ang pamilya. Pero nangyari na po ang nangyari. Tumingin siya kay Mine, tapos binalik ang tingin sa mga kaharap. Hindi ko po sinasadya ang mga nangyari noon pero mahal ko po si Mine. At mahal na mahal ko po si Jasmine, ang anak namin. Nagulat si Mine sa sinabi ni Justin. Mahal ko po si Mine. Totoo ba yun? O sinasabi lang niya para pagaanin ang sitwasyon? Pero sa tono ng boses ni Justin, sa paraan ng pagkakahawak nito sa kamay niya, parang may katotohanang hindi niya kayang itanggi. Ang mga sumunod na oras ay puno ng tensyon, ng mga masasakit na salita, ng mga akusasyon. Si Mine, walang tigil sa pag-iyak. Si Justin, pilit na ipinagtatanggol sila, humihingi ng pangunawa, humihingi ng tawad. Patawad po, sabi ni Justin, nakaluhod na sa harap ng lolo niya. Patawad po sa lahat ng nagawa naming mali. Handa po akong gawin ang lahat para itama to. Pananagutan ko po si Mine at si Jasmine. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang hikbi ni Mine at ang mabigat na paghinga ng lolo nila. Gabi na nang makauwi sila sa bahay ng kapatid ni Mine. Pagod na pagod sila, emotionally drained. Si Jasmine ay mahimbing nang natutulog sa maliit na kama sa sulok ng sala, walang kamalay-malay sa dramang pinagdaanan ng mga magulang niya.
Naupo si Mine sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang natutulog na anak. Lumapit si Justin at naupo sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay iba na. Hindi na ito yung awkward silence o yung silent treatment. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagod, pero may bahid na rin ang pag-asa. Justin, basag ni Mine sa katahimikan, boses niya paos. Totoo ba yung sinabi mo kanina? Na namahal mo ko? Hindi niya napigilang itanong. Kailangan niyang malaman. Tumingin si Justin kay Mine, diretso sa mga mata nito. Hinawakan niya ang pisngi nito, dahan-dahang pinunasan ang mga bakas ng luha. Mine. Noon pa man, noong nasa kondo pa lang tayo. Natakot lang akong aminin kahit sa sarili ko. Ang gulo, di ba? Pinsan kita. Pero hindi ko mapigilan. Napaluha na naman si Mine, pero this time, hindi lang dahil sa sakit. May halong kilig. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, sa kabila ng lahat ng gulo, sa kabila ng lahat ng sakit, ang mga salita ni Justin ay parang musika sa pandinig niya. Ako rin, Justin, mahinang sagot niya. Natakot din ako. Walang ibang salitang namutawi. Niyakap ni Justin si Mine. Isang yakap na puno ng pangunawa, ng pagpapatawad, ng pangakong hindi na sila mag-iisa. Doon, sa tabi ng natutulog nilang anak, humagulgol si Mine sa bisig ni Justin, inilalabas ang lahat ng bigat na matagal na niyang dinadala. Si Justin naman, hinahaplos lang ang likod nito, hinahayaang ilabas ni Mine ang lahat. Kinabukasan, ang hapagkainan ng pamilya ni Mine ay balot pa rin ang tensyon. Ang lolo niya, hindi pa rin sila kinikibo. Ang ilang mga tiyahin palingalinga nagbubulungan. Pero may nag-iba. Ang kapatid ni Mine, si Ate Loida, ay ngumiti sa kanila. Isang maliit na ngiti pero sapat na para magbigay ng kaunting liwanag. Kain na kayo, sabi ni Ate Loida, inilalapag ang sinangag at tuyo. Umupo sina Justin at Mine, kasama si Jasmine na masayang kumakain, walang kamalay-malay sa bigat ng paligid. Nagkatinginan sina Justin at Mine. Isang tingin na nagsasabing, kaya natin to. Ang pag-amin ay masakit. Ang pagharap sa pamilya ay mahirap. Pero sa gitna ng lahat ng sugat, may nagsisimulang paghilom. Isang paghilom na magsisimula sa pagpapatawad sa isa't isa, at pagpapatawad sa sarili. Humarap si Justin sa buong pamilya ni Mine, habang hawak ang kamay ng dating boarder, na ngayon ay ina ng kanyang anak. Hindi ko po sinasadya, pero mahal ko siya. At gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat sa kanila ni Jasmine. Ang daan sa unahan ay hindi magiging madali. Marami pang haharapin. Marami pang husga. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-iisa. May pag-ibig na handang lumaban at may isang batang nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng lahat. Sa kabila ng paunang galit at pagtutol ng angkan, unti-unting natutunan ng pamilya ni Mine na tanggapin ang sitwasyon. Hindi naging madali. May mga araw pa ring ramdam nila ang malamig na pakikitungo, ang mga pasaring na komento. Pero si Justin, hindi sumuko. Araw-araw, ipinapakita niya ang kanyang sinseridad. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, nakikipagkwentuhan sa mga tiyuhin, at higit sa lahat, inaalagaan niya si Mine at lalo na si Jasmine. Si Jasmine, mabilis na napalapit kay Justin. Ang dating Tito Justin ay naging Daddy Justin na. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho ni Justin sa maliit na computer shop na pinasukan niya pansamantala sa bayan, sabik na sabik si Jasmine na naghihintay sa gate. Maglalaro sila, magbabasa ng libro, o minsan, tuturuan ni Justin si Jasmine ng mga simpleng English words. Ang tawa ng bata ang nagpapagaan sa mabigat na atmosphere sa bahay. Nagdesisyon sina Justin at Mine na magsama na. Sa tulong ni Ate Loida, nakahanap sila ng maliit na apartment na maupahan malapit sa eskwelahan ni Jasmine. Simple lang ang buhay pero masaya sila. Nag-uusap na sila tungkol sa kasal. Isang simpleng kasal lang, sabi ni Mine. Ang importante, legal na silang mag-asawa at buo na ang pamilya nila para kay Jasmine. Gusto ko sa simbahan, Justin, sabi ni Mine isang gabi habang nagliligpit sila ng pinagkainan. Kahit maliit lang, basta sa harap ng Diyos. Ngumiti si Justin. Sige, mahal. Kung iyan ang gusto mo. Basta ikaw ang bride ko, kahit saan pa yan. Kinilig si Mine. Parang teenager lang.
Ang mga simpleng banat ni Justin tumatagos pa rin. Pero kung kailan akala nila ay maayos na ang lahat, saka naman may susulpot na bagong problema. Isang problema mula sa nakaraan ni Mine. Isang umaga, habang naghahanda si Mine ng almusal, may kumatok sa pinto. Isang lalaking nakabarong, may dalang brown envelope. Nagpakilala itong taga-korte. Iniabot nito ang envelope kay Mine. Isang subpuena. Nanginginig ang mga kamay ni Mine habang binubuksan ito. Sa loob, isang demand letter. Isang demand letter for custody kay Jasmine. Mula kay Mark, ang dating karelasyon ni Mine. Ang lalaking itinanggi si Jasmine noong ipinagbubuntis pa lang niya ito. Ang lalaking bigla na lang naglaho na parang bula. Sino yan, mahal? Tanong ni Justin, kalalabas lang ng banyo. Napansin niya ang pamumutla ni Mine. Hindi makapagsalita si Mine. Inabot lang niya ang sulat kay Justin. Habang binabasa ni Justin ang laman ng sulat, unti-unting nag-init ang ulo niya. Biological father. Right to custody. Best interest of the child. Tangina. Anong karapatan ng gagong to? Sino si Mark? Tanong ni Justin, boses niya kalmado pero may panganib. Nagsimulang umiyak si Mine. Siya, yung tatay ni Jasmine. Yung nang iwan sa akin nung nalaman niyang buntis ako. Napasuntok si Justin sa pader. Hayop siya. Anong gusto niya ngayon? Bigla siyang magpapakaama ngayong malaki na si Jasmine. Ngayong masaya na tayo. Galit. Pure, unadulterated rage. Gusto niyang sugurin si Mark. Gusto niyang ipamukha dito kung gaano ito kawalang kwenta. Justin, kumalma ka, pakiusap ni Mine, niyakap ito. Hindi natin to kailangang daanin sa init ng ulo. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng abogado. Kinabukasan, pumunta sila sa public attorney's office. Ipinakita nila ang sulat. Ang abogada, isang babaeng matapang ang dating, ay pinakinggan ang kwento nila. Complicated to, sabi ng abogada. Kahit na biological father siya, may factor din yung abandonment. Pero kailangan nating patunayan iyon sa korte. Kailangan nating ipakita na ikaw, Justin, ang tumatayong ama kay Jasmine, at nasa best interest ng bata na manatili sa inyo. Nagsimula ang isang magulo at nakakapagod na proseso. Mga hearing sa barangay, mga pag-uusap na nauwi sa sigawan. Isang beses, nagkasagutan si Justin at si Mark sa barangay hall. Wala kang karapatan kay Jasmine, sigaw ni Justin. Nasaan ka noong kailangan ka niya? Nasaan ka noong nahihirapan si Mine? Karapatan ko pa rin siya. Anak ko siya, ganti ni Mark, mukhang desperado. Nagkamali ako noon, pero gusto kong bumawi. Bumawi, tumawa si Justin ng mapakla. Pagkatapos ng 3 taon? Ngayon mo lang naisipang bumawi? Si Mine, nasa gitna, umiiyak. Si Jasmine, na isinama nila dahil requirement, ay nakayakap sa binti ni Mine, takot na takot sa sigawan. Mommy. Daddy Justin, ayoko po sa kanya, bulong ni Jasmine, tinuturo si Mark. Ayokong sumama sa di ko kilala. Ang mga salitang iyon ni Jasmine ang nagbigay ng lakas kina Justin at Mine. Lalaban sila. Hindi nila hahayaang kunin si Jasmine ng isang taong bigla na lang sumulpot para guluhin ang buhay nila. Ang pag-ibig ni na Justin at Mine ay hindi pangkaraniwan. Nagsimula sa isang hindi inaasahang pagkakataon, sa ilalim ng iisang bubong, na buo sa gitna ng mga lihim at takot. Sinubok ng pagkakalayo ng mga kasinungalingan ng panghusga ng lipunan. At ngayon, sinusubok na naman ng isang multo mula sa nakaraan. Pero sa bawat pagsubok, lalo silang tumitibay. Lalo nilang nararamdaman na para talaga sila sa isa't isa. At si Jasmine, ang bunga ng kanilang hindi pangkaraniwang pag-ibig, ang siyang nagbibigay sa kanila ng dahilan para lumaban. Hindi tayo normal, Mine, sabi ni Justin isang gabi, habang nakayakap sila sa isa't isa, pagod sa buong araw na pakikipaglaban. Pero tunay itong lahat ng to, tunay iyong pagmamahal ko sa'yo at kay Jasmine. Alam ko, Justin, sagot ni Mine, hinigpitan ang yakap. At yun ang importante. Ang laban para kay Jasmine ay nagsisimula pa lang. Pero alam nilang dalawa, hanggat magkasama sila, hanggat hawak nila ang kamay ng isa't isa, kakayanin nila ang lahat. Kahit gaano pa ka-abnormal ang sitwasyon nila.
Ang laban sa korte para sa kustodya ni Jasmine ay naging mahaba at puno ng emosyonal na pagod. Bawat hearing, bawat testimonya, parang dinudurog ang puso ni na Justin at mine. Kinailangan nilang ibunyag ang mga pinakapribadong detalye ng kanilang buhay, ng kanilang mga pagkakamali, para lang patunayan kung sino ang mas may karapatan at kakayahang mag-alaga kay Jasmine. Si Mark, sa tulong ng kanyang abogado, ay pilit na ipinipinta si Mine bilang isang irresponsableng ina, at si Justin bilang isang third party na walang legal na kaugnayan sa bata. Masakit pakinggan, lalo na para kay Justin, na itinuturing si Jasmine na higit pa sa sarili niyang dugo. Pero hindi sila sumuko. Lumaban sila ng patas. Ang kanilang abogada ay nagpresenta ng mga ebidensya ng pag-abandona ni Mark, ang kawalan nito ng suporta sa loob ng 3 taon, at ang matatag na pamilyang binuo ni na Justin at Mine para kay Jasmine. Ang mga testimonya ng mga kapitbahay, ng kapatid ni Mine, at maging ng guro ni Jasmine, ay nagpatunay kung gaano kamahal at naalagaan ng dalawa ang bata. Sa dulo ng lahat, pagkatapos ng ilang buwang paglilitis, dumating ang araw ng desisyon. Sa loob ng korte, hawak ni Justin ang kamay ni Mine. Pareho silang kinakabahan, halos hindi humihinga. Si Jasmine ay iniwan nila kay Ate Loida, para hindi na nito maranasan pa ang bigat ng sitwasyon. The court has reviewed all evidence and testimonies presented, umpisa ng hukom. Ang bawat salita ay parang isang oras ang haba. And has decided in the best interest of the child, Jasmine De Leon. Tumigil sandali ang hukom, tinitingnan ang mga papeles sa harap nito. Custody is hereby granted to Ms. Herminia De Leon and M. Justin De Leon. Parang nabunutan ng tinik sina Justin at Mine. Napaiyak si Mine sa saya at ginhawa. Niyakap siya ni Justin ng mahigpit. Nanalo sila. Mananatili sa kanila si Jasmine. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ni Ate Loida at ni Jasmine. Mommy! Daddy Justin, sigaw ni Jasmine, tumakbo palapit sa kanila. Binuhat ni Justin si Jasmine at niyakap ng mahigpit. We won, baby! Hindi ka na nila kukunin sa amin, bulong ni Justin, may luha na rin sa kanyang mga mata. Ang susunod na hakbang ay ang formal na pag-aampon ni Justin kay Jasmine. Kahit hindi na kailangan dahil sa desisyon ng korte, gusto ni Justin na maging legal at opisyal ang pagiging ama niya kay Jasmine sa mata ng batas. Walang pagtutol mula sa panig ni Mark na tila sumuko na rin matapos matalo sa kaso. At pagkatapos ang kasal. Hindi na nila itinuloy ang planong malaking kasal sa simbahan. Pagod na sila sa drama, sa mga legal na proseso. Ang gusto na lang nila ay isang simple at tahimik na seremonya. Sa San Rafael Parish, ang maliit na simbahan sa kanilang bayan, sa harap ng ilang piling bisita, ang pamilya ni Mine na tuluyan nang natanggap sila, ang ilang malalapit na kaibigan, at syempre, si Jasmine, nagpalitan ng T.A. Dude. Sina Justin at Mine. Walang magarboong gown, walang granding reception. Ang meron lang ay 2 taong nagmamahalan na pinagbuklod ng isang hindi pangkaraniwang tadhana at isang batang saksi sa kanilang pag-ibigan. Sa harap ng altar, habang nagpapalitan sila ng wedding vows, si Jasmine ay biglang nagsalita, malakas at malinaw para marinig ng lahat. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Napangiti sina Justin at Mine, pati na ang mga bisita. Si Justin, lumuhod sa harap ni Jasmine. We love you too, anak. So much. Sa gitna ng seremonya, habang nagsasalita ang pari, nagkaroon ng isang maikling flashback sa isip ni Justin. Ang unang pagkikita nila ni Mine sa kondo, ang awkward na samahan. Ang gabing nag-brownout, ang unang hawak ng kamay. Ang gabing nag-inuman, ang halik sa ilalim ng Christmas lights. Ang sakit ng paglisan, ang takot at pag-asa nang makita niya ulit si Mine at si Jasmine. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng luha. It all led to this moment. Worth it lahat. Hindi tayo normal, mahal, bulong ni Justin kay Mine habang isinusuot nito ang singsing sa daliri niya. Pero tunay ang lahat ng to. Mumiti si Mine, mga mata nangingilid sa luha ng saya. Masaya ako na hindi tayo normal, Justin. Dahil kung normal tayo, baka hindi tayo nandito ngayon. Pagkatapos ng kasal, habang papalabas sila ng simbahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan ang mga tao para sumilong. Pero sina Justin, Mine, at Jasmine, na natili sa labas, nagtatawanan habang nababasa ng ulan.
Para silang mga bata, walang pakialam sa mundo. Ang ulan ay parang simbolo ng bagong simula, ng paghugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Niyakap ni Justin ang kanyang mag-ina. Tatlo silang magkakahawak kamay, basang-basa pero masayang-masaya, sa harap ng kanilang maliit na inuupahang bahay. Sa gate, may nakasabit na isang maliit na kahoy na karatula, ginawa ni Justin ilang araw na ang nakalipas. Nakasulat dito, para kay Jasmine, ligtas ka na. Hindi man naging perpekto ang simula nila, hindi man naging madali ang kanilang kwento, pero sa dulo, natagpuan nila ang kanilang sariling bersyon ng T Happily Ever After. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad at pagtanggap. Isang pamilya sa labas ng normal pero puno ng tunay na kaligayahan. Ang pag-ibig minsan ay hindi sumusunod sa inaasahan. Minsan, ito'y magulo, komplikado at masakit. Pero kapag ito'y totoo, kapag ito'y ipinaglaban, ito ang magbibigay sa iyo ng pinakamatamis na gantimpala. At para kina Justin, Mine, at Jasmine, ang gantimpala ay ang isa't isa. Handa na silang harapin ang anumang bagong kabanata, basta't magkakasama. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni na Justin, Mine, at Jasmine. Ang bawat chapter na inyong sinamahan, ang bawat emosyon na inyong naramdaman kasama nila, ay napakalaking bagay po para sa akin. Kung wala kayo, ang kwentong ito ay mananatiling mga salita lamang sa aking isipan. Habang isinusulat ko ang isang bubong, isang lihim, para akong naglakbay kasama ang mga karakter. Naramdaman ko ang kilig at pagkalito ni Justin sa simula, ang takot at pag-asa ni Mine, at ang inosenteng paghahanap ni Jasmine. May mga pagkakataon na napapangiti ako habang nagtatype, may mga sandaling napapaluha, at may mga gabing hindi ako makatulog kaisip kung paano ko bibigyan ng hustisya ang kanilang mga nararamdaman. Hindi po naging madali ang paghabi sa kanilang mga tadhana, lalo na't ang layunin ko ay makalikha ng isang storya na hindi lang basta tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa pamilya, pagpapatawad, at pagtanggap sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang isa sa mga pinakamahalagang mensahe na nais kong iparating sa pamamagitan ng kwentong ito ay ang pag-ibig ay walang kinikilalang tinormal. Minsan, darating ito sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mga taong hindi natin inaakala, at sa mga paraang susubok sa ating katatagan. Pero ang tunay na pag-ibig, yung pag-ibig na handang lumaban at magpatawad, ay laging mananaig. Ang pamilya ay hindi lang nakabase sa dugo, ito ay nabubuo sa pagmamahal, respeto, at sa mga pinagsamahan. Ang pagkakamali ay parte ng ating pagkatao, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo matututo mula rito at kung paano natin ito itatama. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, may naiwan itong munting aral o inspirasyon sa inyong mga puso. Sana ay naparamdam ko sa inyo na kahit gaano pa kagulo ang buhay, laging may pag-asa. Laging may puwang para sa paghilom at para sa mga bagong simula. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ni na Justin at Mine, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At kung mayroon po kayong mga saloobin, komento, o kahit anong nais iparating, huwag po kayong mag-atubiling iwanan ito. Napakahalaga po para sa akin na malaman ang inyong mga nararamdaman. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon para patuloy akong makalikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.